Ang mga tentacles ng halimaw ay tumalas at umangat sa ere ng sumunod na sandali habang pareho silang sumugod kay Adam. Nagkaroon ng kakilakilabot na ugong at makapal na ulap ng alikabok at maliliit na piraso ng bato ang umakyat sa hangin. Ang bayani, na nilamon ng asul na kidlat, ay nakayanan ng pag-ataking ito salamat sa kanyang kapangyarihan at may ngisi sa kanyang labi ay sinabi na ito ay napakahina. Kaagad pagkatapos nito, narinig ang kanyang galit na sigaw mula sa ilalim ng blok ng bato. Ang halimaw ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang mag-react bago maputol ang mga bahagi ng katawan nito at mabutas ang katawan nito sa isang iglap. Ibuhos ni Adam ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito at matagumpay na sinalag ang kanyang kalaban ng may ngiti sa kanyang mukha. Ang katawan ng halimaw, na paralisado ng kidlat, ay nanatiling nagyelo sa ere sa loob ng ilang sandali habang ang mga tentacles nito ay mabilis na bumagsak sa lupa. Nang hindi lumingon, ang bayani ng maanghang at maasim na noodles ay bumagsak din sa lupa sa likod ng natalo na kalaban. Pagkadama ng tao sa isang matigas na ibabaw sa ilalim ng kanyang mga paa, agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig kasama ng isang pamatay na ubo. Sa pagdama na mabilis na nawawala ang kanyang lakas, ang bayani ay lumubog sa lupa, sumandal sa kanyang mga kamay upang hindi tuluyang bumagsak. Kaagad na napansin ni Amelia ang kondisyon ng kanyang kasama at nag-alalang tumakbo patungo sa kanya. Narinig ng lalaki ang papalapit niyang mga yapak at, sa pagtaas ng kanyang ulo, idinirekta ang kanyang asul na mga mata sa kanya. Agad na nakita ng dalaga ang malubhang nangulubot na kutis ng bayani at ang malubhang umbok na mga ugat sa kanyang mukha. Ang tanawing ito ay nagpahigpit kay Amelia sa takot. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Sa pagtagumpay sa kanyang takot, umupo siya sa tabi ni Adam at dahan-dahang inilagay ang kanyang mga palad sa balikat nito, nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Agad na tumalikod ang lalaki mula sa kanya at ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang kontrolin ang kanyang kondisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagtagumpay siya at ang kanyang kondisyon ay bumalik sa normal. Dahan-daang tumindig si Adam at kinamot ang kanyang ulo na tinago ng maskara, ngumiti ng malapad sa fire butterfly na sinasabing siya ay ayos lang, labis lang siyang gumamit ng kanyang kapangyarihan. Ang mga salitang ito ay lubos na nagpakalma sa dalaga at huminga siya ng maluwag. Pagkatapos nito, tinulungan siya ng bayani ng hot and sour noodles na bumangon mula sa kanyang mga tuhod at, na may masayang ngiti sa kanilang mga mukha, tinanggap nila ang nararapat na papuri mula sa mga residente na ang buhay ay kanilang nailigtas. Si Michael ay nanunood mula sa kanyang pinagtataguan sa buong panahon at nang matapos ang lahat, sa wakas ay nagpasya siyang lumabas, iniisip na kailangan niyang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa asul na tableta na ininom ng bayani ng hot and sour noodles. Bigla, sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang isang bahagyang kapansin-pansin na paggalaw at, huminto, tiningnan ang napatay na halimaw. Sumimangot ang lalaki nang walang napansin na kakaiba at nagpasya na baka inakala lang niya ito. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang mas maliit na bersyon ng isang matang halimaw na ito ang gumapang mula sa ilalim ng katawan ng halimaw at nagsimulang lumingon ng balisa. Napansin si Matt na nakatayo malapit, ang halimaw ay tumalon sa kanyang direksyon nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Inisip ng bayani na dahil ang pisikal at elemental na depensa ng one-eyed killer ay napakataas, malamang na ang pag-ataking pang-isip ang magiging kahinaan nito. Habang tinatakpan ng halimaw ang distansya sa pagitan nila, sumigaw ito na maghihiganti ito sa bayani ng hot and sour noodles kapag nakahanap na ito ng bagong amo at nakakuha ng sapat na enerhiya. Kaya naman, gagawin nitong amo ang lalaking nakatayo malapit, na tila medyo masustansya sa halimaw. Sa buong panahon na ito, patuloy na nakatayo ng relax si Michael, hindi inaalis ang tingin sa halimaw. Nang lumapit ito, lumitaw ang isang ngiti sa mukha ng lalaki at sinabi niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang magsagawa ng isang uri ng eksperimento. Inilabas ni Michael ang kanyang dalawang kamay sa harap niya at inaktibo ang kanyang kakayahan sa mental blast, tinarget ito sa halimaw. Ang mukha ng one-eyed killer ay nagyelo sa gulat at pagkalito. Hindi pa nga nakalipas ang ilang segundo bago bumagsak ang maliit na katawan nito sa lupa, patay na, hindi man lang nakarating sa ating bayani.
Si Amelia, na malapit nang bumalik, ay lumingon nang maramdaman niya ang isang pagsabog ng kapangyarihan sa malapit at napagtanto na may gumamit ng kanilang kakayahan. Samantala, nilapitan ni Michael ang halimaw at dinampot ito, hinawakan ng maraming rosas na tentacles nito upang tingnan kung patay na talaga ito. Naintindihan ng lalaki na kahit tama ang hula niya at ang kahinaan ng halimaw na ito ay talagang mga pag-ataking pang-isip, gayunpaman, ang isang pag-ataking pang-isip na napakahina ay hindi makakapatay dito ng ganito kadali. Gayunpaman, talagang patay ang halimaw at ngayon, dahil lubos na siyang sigurado dito, ginamit ng bayani ang kakayahang ability extraction dito at pagkatapos ng ilang sandali, isang asul na perlas ang nahulog sa kanyang palad kung saan nagmumula ang mahinang kidlat. Sa sumunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng isang asul na aura at isang mensahe ang lumitaw sa harap ni Michael mismo na nagsasaad na nagawa niyang makakuha ng bagong kakayahan na fireproof shield, na nagbibigay ng kaligtasan sa mga atake ng apoy na mas mababa sa rank B at lubos ding pinapataas ang pisikal na depensa. Nang i-deactivate ang kasanayang ito, nagmaterialize ang bayani ng isa pang perlas sa kanyang kabilang palad at tiningnan ang asul at orange na perlas ng paisa-isa, na sinasabing ang pahayag na gaano man kalakas ang isang kakayahan, palagi itong magkakaroon ng mahinang punto ay hindi gumagana sa kanya. Biglang narinig ang isang nagtatakang boses mula sa itaas. Ang fire butterfly na umangat sa ere at lumilipad sa ibabaw ng mga gusali ay sinubukang hanapin ang may-ari ng kakayahan na ang mga echo ay kanyang naramdaman kamakailan. Agad na yumuko si Michael sa likod ng pinakamalapit na gusali, nagtatago sa mga anino, dahil hindi pa dumarating ang panahon para malaman ng ibang mga bayani ang kanyang pag-iral. Sa sumunod na sandali, lumapag ang dalaga sa lupa hindi kalayuan sa silungan ng ating bayani. Nagsimula siyang lumingon sa paligid, sigurado na dito nagmumula ang biglaang pagdagsa ng enerhiya. Sa panahong ito, nagawa ni Michael na magsuot ng maskara na ganap na tinago ang kanyang mukha at isang mahabang madilim na kapa, at nang hindi umaalis sa kanyang pinagtataguan ay malakas na nagtanong kung sino ang kanyang hinahanap. Agad na lumingon si Amelia sa boses at nagtanong kung kakagamit lang niya ng kanyang kakayahan dito. Nag-alinlangan ang bayani ng ilang sandali bago sumagot, pagkatapos ay humakbang ng ilang mapagpasyang hakbang mula sa kanyang pinagtataguan at sumagot na siya nga iyon. Nang si Michael ay ilang metro ang layo mula sa kanya, nagtanong si Amelia nang may pagdududa kung siya ay isang bayani dahil hindi pa niya ito nakikita dati. Sumagot ang lalaki na hindi siya bayani kundi isang simpleng dumaan lang na tumulong sa kanya sa paglilinis. Pagkatapos ay itinapon niya ang patay na bangkay ng halimaw na kanyang napatay sa kanyang direksyon. Nagpakita ng pagtataka ang mukha ng dalaga nang makita ang isang maliit na clone ng one-eyed killer sa harap niya. Ibinaba ni Emily ang kanyang tingin sa estranghero sa harap niya, iniisip na kahit na sinira niya ang isang napakalakas at mapanganib na halimaw ng mag-isa, hindi siya bayani at sa makatuwid ay hindi dapat gumamit ng kanyang kakayahan ng walang pahintulot. Kalmadong nakatayo si Michael sa kanyang lugar sa buong panahon. Nang ang katahimikan na namayani sa pagitan nila ay tumagal ng masyadong matagal, nagpa siya ang bayani na nagawa na niya ang lahat ng kailangan gawin at ngayon ay wala ng silbi ang pananatili niya rito at, sa mabilis na hakbang, lumapit siya sa dalaga na nilalayo na lampasan siya. Sa sandaling malapit na siya, gumawa si Amelia ng bola sa gilid at iniunat ang kanyang kamay, hinaharangan ang kanyang daan. Pinipilit ang kanyang pagkamahiyain, sumigaw siya na ilegal niyang ginamit ang kanyang kakayahan at kailangan siyang sumama sa kanya sa Hero Association upang masuri. Tumingin si Michael sa kanya at matatalas na nagtanong kung talagang naniniwala siya na kaya niya siyang pigilan. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang nagliliyab na mga pakpak sa likod ng dalaga at umangat siya sa ere. Sinasabing ang kanyang mga kilos ay lubos na sumasalungat sa batas ng mga kakayahan at may karapatan siyang gumawa ng ilang hakbang laban kay Michael. Hindi siya gumalaw sa kanyang lugar habang ang mga paro-paro na lumipad mula sa palad ni Amelia ay nagsimulang palibutan siya, nagiging mainit na apoy. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay sa isa sa mga paro-paro, hinawakan ang pakpak nito at nagtanong kung ganito ba dapat ang pakikitungo ng mga bayaning tagapagtanggol sa mga ordinaryong tao. Lumaki ang mga mata ni Amelia sa gulat at hindi paniniwala habang dinudurog ni Michael ang isa sa kanyang mga paro-paro sa isang galaw ng kanyang kamay at casual na lumapit sa kanya.
Itinaas ang kanyang nakakuyom na palad sa antas ng mukha ng dalaga, sinabi niya na ngayon ang kanyang pagkakataon na umatake. Sa pag-unawa na hindi siya ang kanyang kalaban, umangat si Amelia nang may hindi kapani-paniwalang bilis at, nang hindi man lang lumingon, sumigaw ng paumanhin ng may nagmamakaawang boses. Agad na nakalimutan ni Michael ang kanyang pag-iral, ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa kakaibang tableta na ininom ng bayani ng hot and sour noodles ngayon. Sigurado siya na ang bayani na responsable sa nangyari kay Lucia ay kumuha din ng tabletang ito. Sa pagtanggal ng kanyang maskara, sumumpo siya sa kanyang sarili na malalaman niya ang katotohanan sa anumang halaga. Pagkaraan ng ilang oras, sa halip na araw, ang lungsod ay nililiwanagan ng hindi mabilang na mga bituin. Natapos na ang araw ng trabaho ng ating bayani at sumakay siya sa metro na bihirang bumibiyahe sa gabi, na dumating sa oras. Sa pag-upo sa bangko, nangatuwiran si Michael na kung ayaw niyang makahatak ng hindi kinakailangang atensyon sa kanyang sarili, dapat niyang itigil ang pagkolekta ng kakayahan ng ibang tao. Nagpasya rin siya na dapat niyang pagtuunan ang pagpapaunlad ng kakayahang brain overload at maghanap ng impormasyon tungkol sa mga asul na tableta na iyon. Sa buong panahong ito, ang isang lalaki na may kulay lila na buhok na nakatayo malapit ay hindi inalis ang kanyang masusing tingin sa ating bayani. Nang ipinikit ni Michael ang kanyang mga mata at samandal, naghintay ng ilang sandali ang lalaki at tahimik na lumampas sa bata, humihingi ng paumanhin. Hindi agad naunawaan ng bayani kung ano ang nangyari, nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata. Iniabot niya ang kanyang kamay sa kanyang backpack na nakahiga malapit, ngunit sa halip ay matigas na ibabaw lang ng bangko ang kanyang nakita. Sa pag-unawan na may mali, binuksan ni Michael ang kanyang mga mata at nagtatakang. Tiningnan ang walang laman na espasyo sa tabi niya. Lubos na nalito kung saan napunta ang kanyang backpack, ang bayani ay nagsimulang aktibong lumingon sa paligid at, napansin ang kawalan ng lalaki na nakasuot ng berdeng jacket na nakatayo sa tapat niya sa buong panahong ito, napagtanto na malamang siya ang nagnakaw ng kanyang backpack. Ngayon na alam na niya kung sino ang kailangan niyang hanapin, tiningnan ni Michael ang mga tao sa carriage ngunit gaano man niya hanapin ang lalaking ito, wala siya saan man. Sumimangot ang bayani, ipinapalagay na ang walang hiya ay may kakayahang invisibility dahil hindi pa sila nakarating sa istasyon at hindi siya makakababa. Muling ipinikit ang kanyang mga mata, inaktibo ni Michael ang kanyang kakayahang brain overload, pinapahusay ang kanyang pandama at sinubukan na tukuyin ang magnanakaw sa pamamagitan ng amoy. Nagtagumpay ang kanyang plano at ilang sandali pagkatapos ay nagawa niyang maamoy ang kanyang backpack mula sa isang lalaki ngunit ang kanyang damit at aura ay lubos na naiiba sa kung ano ang mga ito ilang minuto na ang nakalipas. Agad na binaliwala ni Michael ang kanyang palagay tungkol sa kakayahang invisibility, ito ay mas katulad ng kakayahang magbago ng anyo o reincarnate. Sa pag-iisip nito, lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nagpasya siya na dahil dumating sa kanyang mga kamay ang ganoong kapaki-pakinabang na kakayahan, hindi niya ito maaaring hayaang mawala. 20 minuto pagkatapos, dumating ang karwahe sa huling istasyon at bumaba ang lahat ng pasahero. Sinundan ni Michael ang lalaki nang hindi napapansin habang siya ay naglalakad ng relax na may dalang kanyang backpack. May ngiti sa mukha ni Fred, masaya siya sa kanyang kamangha-manghang swerte ngayon na nakapagnakaw ng isang simpleton at umalis ng hindi napapansin, ngunit kasama ng kagalakan ay naramdaman niya ang isang uri ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Hindi man lang pinaghihinalaan ng lalaki na ang dahilan ng pagkabalisa na ito ay sumusunod sa kanya. Matapos maglakad ng ilang hakbang, lumingon siya ng pagod. Sa sandaling ginawa niya ito, napansin niya ang isang lalaki sa likod niya na masayang kamakaway sa kanya, na siyang biktima niya ngayon. Nagtatakang nagtaka si Fred kung paano nagawang malaman ng lalaking ito ang kanyang panlilinlang. Sa pagpapasya na hindi ito ang pangunahing bagay ngayon, tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya, sinusubukang tumakas ng mas malayo hanggat maaari. Sa kabutihang palad para sa kanya, lumitaw ang isang pampublikong palikuran sa kanto at agad siyang pumasok dito. Hindi mahirap para kay Michael hulaan kung saan eksaktong maaaring tumakbo ang lalaki at, sa pagpasok sa maliit na gusali, binuksan niya ang pinto ng palikuran ng mga lalaki at nagtanong ng may panunuya kung talagang iniisip ni Fred na kaya niyang magtago sa kanya rito.